So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. For today's video, bibigyan ko kayo ng top features ng Samsung Galaxy A56 at kung bakit ito ay isang napakabentang smartphone ngayong 2025. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, bibigyan ko kayo ng top features ng Samsung Galaxy A56. So itong smartphone na to ay naging mabenta ngayong year-end 2025. Bakit ba? Dahil super duper bagsak ang presyo niya, to be honest. Ang SRP nito nung na-release sa Philippines nung early 2025 nasa around 26,000 pesos for the 8GB 256. Napakalayo po ng sale price na sa online. Again, yung sale price sa online is sobrang layo doon sa possible price na pwede nyo siya mabili sa mall. Again, sa mall, baka SRP pa rin yan. I don't know kung nagsisale din sa mall. Pero syempre sa online, sure ball pong nagsisale yan. Dahil dito sa ating product link. No worries, itong product link natin ay official store po yan ni Samsung. So dito sa ating product link ay ang nasa 15,000 pesos na lang ang Samsung Galaxy A56. Ito pa good news. Pag galing kayo dito sa ating product link, meron pang mag-generate na special voucher up to 1,000 pesos off. Diba? Grabe ang discount mga ka-J-Vlog pag nakakuha kayo ng Samsung Galaxy A56 5G dito sa online. Bukod dun sa sale price niya, meron pa kayo makukuhang mas murang discount. Meron pa kayo makukuhang mas malaking discount dito galing sa ating video. Syempre, pa-thank you ng YouTube Shopping or pa-collaboration ng YouTube Shopping yan sa online platform na kumbaga, kung galing kayo sa link ng video natin, additional discount up to 1,000. So, possible, pwede nyo makuha ng 14 to 15,000 pesos ang Samsung Galaxy A56 ngayon sa online. So, syempre, ang daming naguguluhan. Ano ba, Lods? Perfect ba tong bilhin? Maganda ba tong bilhin going 2026? Ang dami kasing nagsisilabasan. Ang daming mas worth it ang specification sa A56 sa ganitong presyo lang. Meron tayong Poco, meron tayong, what do you call this one? Tecno, yung POVA 7 Ultra, diba? Meron tayong Honor. Maraming brands nakapresyo ngayon ng A56. At dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung bakit magandang i-consider bilhin ang Samsung Galaxy A56 5G ngayong 2025. And syempre, going 2026 na tayo dyan. Una, pag-usapan natin yung display quality niya. Yung display ng Samsung Galaxy A56 ay isang napakalaking advantage niya sa mga competitors niya dyan. Kasi usually sa mga competitors niya, meron lang tong AMOLED display. Dito sa A56, Super AMOLED display. So meaning mas better ang display niyan compare sa mga AMOLED display na nakikita natin sa mga ibang brands. Syempre, ang Samsung ay kilala yan pagdating sa ganda ng display nila kasi sa kanila galing ang AMOLED display or sila yung unang nag-pioneer sa AMOLED display. So syempre, sa kanilang device dapat mas better. Kaya Super AMOLED display. And yes, napakaganda ng display. Ito ang Fold 6 ko, sobrang na-enjoy ko yung display, and even yung S25 Ultra ko, solid. Kaya si Samsung mga ka-J-Vlog ang isa sa pinakamagandang display panel sa smartphone industry ngayon. So meron siyang malaking display din, 6.7 inches, and syempre naka punch hole display, 120Hz screen refresh rate, at sa resolution niya okay na siguro, Full HD plus 1080p. I know for its price hindi perfect fit for a mid-range smartphone today. Kasi karamihan ng mga mid-range ngayon is beyond 1080p na. Pero hindi na ako magreklamo sa Full HD 1080p nito. Ang ganda naman ng display quality, diba? Super AMOLED. Okay na. Bawing-bawing naman si Samsung pagdating sa ganyang senaryo, diba? Next, yung kanyang processor. When it comes sa processor, I know maraming ayaw sa Exynos. I don't know why. Ako, subok ko naman ng Exynos sa mga ibang brands, ay sa mga ibang model ng Samsung. And okay, so far so good naman. Lahat naman ng chipset nag-overheat. I think yan yung pinaka-nereklamo nila sa Exynos. Mabilis daw mag-overheat. I doubt kasi ang dami kong na-try. Even Bionic chip ng iPhone, mas mabilis pa nga uminit ang iPhone eh. Again, nagdedepende yan kung paano nyo ginagamit yung device at kung ano yung quality ng device nyo. For example kasi, pag naglalaro kayo, full brightness, AMOLED display or Super AMOLED, tapos nasa mainit kayong room temperature, talagang mabilis siyang uminit. Again,
yung ano nyo, yung smartphone nyo, nagdedepende yan sa paggamit nyo kung paano siya mag-overheat or yung may mga scenario dyan. Lahat po ng device umiinit. Sasakyan nga, computer nga, umiinit po yan pag ginagamit nyo. And even yung computer, pag naglalaro kayo ng mga high processor, ay mga high games, diba, yung processor niya talagang nagagamit talaga to the max level, umiinit po yan. Kaya nga may mga fan ang ating mga gamit na yan. Yung sasakyan natin, pag long drive, umiinit yan. Kaya may mga fan yan. Smartphone pa kaya, di ba? So sa smartphone, partida yung karamihan ng smartphone sa mid-range, yung wala pong mga cooling system yan. Usually, ang may mga cooling system, mga ano na, yung mga flagship or high mid-range. Pero sa A56, I think wala siyang cooling system gaano. So, yun, wala siyang cooling system. Kaya iti-take nyo rin sa i-consider nyo rin siguro yung pag-overheat ng device. Kasi, ano naman yan, very normal naman yan sa lahat ng mga units na may battery or nagrarun ng baterya, di ba? So, again, for the Samsung Galaxy A56, when casual things lang naman, hindi naman mabilis uminit yan. Pag naglalaro ako, nag-game test ako dito, naka-experience lang ako ng heatness when it comes sa mabibigat na laro like Genshin and WoW. Yun lang. Pero pag naglalaro ako ng ML, siguro pag naglaro kayo ng 3 hours straight, talagang iinit yung mga pre. Ano yan, ginagamit mo ng 3 hours straight. Ikaw ba naman, magdiretso ka ng 3, di ka ba mapagod? Siyempre, smartphone nyo napapagod din. When it comes sa performance of processor nyo, okay naman, mabilis at it can handle heavy games. Di naman ng Exynos 1580. The sad part din dito is the storage. I know 256 is hindi na perfect fit for its price. Lalo na nung SRP nito, sobrang sakit sa ulo nung first impressions ko to. Kasi 26,000 pesos, 8GB 256, medyo na. Kasi usually sa ganitong presyo, dapat 12GB 512 na, di ba? Pero yun nga magandang balita, sale, nagmura. So compare natin sa 15,000 segment, 8GB 256, siguro the best minimum na pwede na natin makuha for its price. For the 128 neto, meron tong 8GB 128, makuha nyo ng 10K. All goods naman na pwede na yan. Pero I doubt na yun yung sinisale ngayon ni Samsung sa online. Ang sinisale nila talaga na napakagandang deal is a 256GB of internal storage. So for the RAM at ROM, again, okay naman kasi yan yung pinaka at least minimum na pwede natin makuha for its price. Ang pinaka the best na pwede nyo makuha sa A56, ito yung isang feature niya, top feature niya. Software update. Isa to sa pinakamatagal na software update sa mga brands. I think ang pinapromise ni Samsung dito is 5 years. Napaka-solid. Biruin mo, nagsimula ta sa Android 15. So hanggang Android 20, pwede nyo ma-update ang A56. Hindi pa doon nagtatapos yan. Ang Android 20, matagal pa yung masusupport ng mga application. So 5 years, additional ilang years pa na magagamit nyo yung software. Sobrang tagal talaga. Siguro abot to ng 10 taon. Yung neto, yung pagka-usability ng Samsung Galaxy A56 5G. So, napaka-convenient at isa to sa the best na pwedeng ma-offer ng Samsung sa mga smartphones today. And I know, karamihan naman ng mga consumers natin, hindi naman parating nagpapalit ng smartphone. Meron yung talagang matagal hanggang buhay pa, hanggang gumagana pa, hindi sila magpapalit ng cellphone. May mga ganun consumers. Tita ko, ganun. Hinintay niya muna mawarak bago nang hingi sa akin. Ganun, may mga ganung consumers talaga and maganda na tinitake part ng Samsung